Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1871-78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kawalan ng puwersa ng Nine-Clawed Divine Dragon ay nangangahulugan na si Alvin ay hindi puwersahang ilalabas. Dahil iyon ang nangyari, posible para kay Alvin na ganap na masipsip ang lahat ng likidong heaven at earth spirit energy sa loob ng Dragon Cleansing Pool. Sa oras na iyon, sino ang nakakaalam kung gaano siya pagbutihin? Gayunpaman, tiyak na mapapabuti ito ng higit sa 2 yugto ng hindi bababasa. Pagkatapos ng lahat, ang likidong heaven and earth spirit energy doon ay naipon sa loob ng 5,000 taon. Natural, hindi alam ni Alvin ang lahat ng ito. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa loob ng Dragon Cleansing Pool. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinilip ang level ng tubig sa Dragon Cleansing Pool. Natuklasan niyang na-absorb niya lang ang wala pang 1/10 ng likidong heaven and earth spirit energy sa loob ng Dragon Cleansing Pool. Ang aking cultivation base ay umunlad mula sa Intermediate Divine Saint Stage hanggang sa rurok ng Divine Saint Stage pagkatapos masipsip ang 10 ng likidong heaven and earth spirit energy sa Dragon Cleansing Pool. Kung maa-absorb ko silang lahat, hindi ba ibig sabihin ay makakalusot ako mula sa banal na yugto tungo sa huwarang Saint Stage? Nang maisip ito ni Alvin, bumilis kaagad ang kanyang paghinga. Hindi niya inaasahan na ang likidong heaven and earth spirit energy na naipon sa Dragon Cleansing Land, ang Dragon Cleansing Pool, ay magiging sobrang lampas. Ito ay ginawa sa kanya pakiramdam surreal. Gayunpaman, sa napakaraming heaven and earth spirit energy dito, gaano katagal bago ako makaalis? Naisip ito ni Alvin kaagad pagkatapos. Sa sandaling naisip niya ito, nakita ni Alvin ang isang flash sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya na parang nasusuka siya. Pagkatapos, naramdaman niyang bumalik ang kanyang mga paa sa tuyong lupa. Alvin. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Masasabi niyang boses iyon ng kanyang ama, si Raymond. Kadalasan, matutuwa si Alvin na marinig ang boses ni Raymond. Gayunpaman. Ako. Bakit ako nandito? Nagulat si Alvin nang makita niya ang lambak sa harap ng kanyang mga mata. Dapat tandaan ng isang tao na naabsorb lamang niya ang wala pang 1/10 ng likidong heaven and earth spirit energy sa loob ng Dragon Cleansing Pool. Bakit ako pinalabas kung wala pa sa 10 bahagi ng likidong heaven and earth spirit energy ang naabsorb ko sa loob ng Dragon Cleansing Pool? Dahil ba ito sa naisip ko kanina? Ang huling naisip ko ay ang paglabas sa lugar. Yun ba talaga ang dahilan? Napatulala si Alvin. Siya ay ganap na nagyelo. Dumagundong. Hanggang sa isang malakas na ingay ang narinig ni Alvin. Pagkatapos, agad siyang sumugod sa pintuan na patungo sa Dragon Cleansing Pool na nagsasara bago pa man niya sinagot ang tanong ng ama. So, si Alvin ay sumugod sa pinto na kasing bilis ng kidlat bago sumara ang pinto. Gayunpaman, kahit na dumaan siya sa pintuan, nasa lambak pa rin siya. Hindi siya dinala pabalik sa Dragon Cleansing Pool. Hindi na ako makakapasok dito. Napagtanto ni Alvin ang kabuluhan ng kanyang pagkilos sa puntong ito. Nang muli siyang tumangala, bigla niyang nilingan ang pinto at nakita niyang unti-unti na itong nawawala pagkasara ng pinto. Dahan-dahan itong naging translucent bago tuluyang nawala sa paningin niya. Alvin, ikaw. Natarante si Raymond. Dahil siya ay nasa labas ng buong oras, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Natuwa pa siya nang makitang lumabas na ang kanyang anak. Sino ang nakakaalam na hindi lamang siya papansinin ng kanyang anak, ngunit gusto pa ng kanyang anak na pumasok muli sa Dragon Cleansing Pool. Gayunpaman, ang Dragon Cleansing Pool ay isang beses lamang nagbubukas sa bawat 5,000 taon. Kapag may nakapasok dito, wala nang ibang makapasok sa loob ng 5,000 taon pa. Matapos lumabas ang taong pumasok, ang pinto sa Dragon Cleansing Pool ay isasara hanggang sa lumitaw itong muli sa isa pang 5,000 taon. Sa oras na iyon, maaari nilang buksan muli ang pinto sa Dragon Cleansing Pool gamit ang Sun Key at Lunar Key. Ama, ako. Ngayong may oras na si Alvin para tumugon kay Raymond, hindi niya alam kung ano ang sasabihin maliban sa mapait na ngumiti. Junior Brother Alvin. Young Mansion Master.
Si Gory at Kumi na naka-crossleg din sa hangin ay nagmulat ng kanilang mga mata. Sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata, tumingin sila kay Alvin. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Pareho silang nakahinga ng maluwag nang makita nilang ligtas nang lumabas si Alvin. Sa wakas, sa ilalim ng pagmamasid ni Raymond at ng iba pa, sinabi ni Alvin sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkakamali. Isang pagkakamali na nagdulot sa kanya ng pagkakataong masipsip ng mas maraming likidong Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng Dragon Cleansing Pool at linangin. Nariyan ang pagkakataon para mabilis siyang makalusot mula sa Divine Saint Stage hanggang sa Exemplary Saint Stage, ngunit hindi niya ito pinahalagahan ng maayos. Kung bibigyan siya ni Heaven ng pagkakataong gawin ang mga bagay-bagay, hindi niya iisipin na umalis. Damn it! Dahil naisipan niyang umalis kaya siya pinalabas ng Dragon Cleansing Pool. Pwede bang? Posible ba iyon? Napatulala si Gory. Inaasahan niyang pipigain ni Alvin ang bawat huling patak ng benepisyong makukuha niya bago umalis. Gayunpaman, nasipsip lamang ni Alvin ang mas mababa sa ikasampu ng likidong Heaven and Earth Spirit Energy sa loob ng Dragon Cleansing Pool. Bukod dito, personal niyang pinaalis ang sarili niya. Kahit na hindi sinasadya, ito ay isang katotohanan pa rin. Para naman kina Raymond at Kumi, nanatili silang tahimik, medyo naaawa kay Alvin. Sa katunayan, medyo nakakaawa si Alvin. Never mind. If it is meant to be, it will be. I'll just have to live with this. I'm fine. Mabilis na naunawaan ni Alvin ang bagay na ito nang makita niya kung gaano nag-aalala ang tatlo pa. Kahit na ito ang rurok ng banal na stage ng banal, hindi dapat magmadali ang isa sa pagpasok. Maaga o huli, makakalusot pa rin ang isa. Bukod dito, ang pinakamalaking nakuha niya ay hindi ang pagpapabuti sa kanyang cultivation base mula sa likidong Heaven and Earth Spirit Energy, ito ay ang katotohanan na siya ngayon ay isang 9-clawed Dragon Warrior at ang mga pagbabago sa 9 Dragons War Sovereign Technique. Parehong mas mahalaga kaysa sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base. Bukod dito, ginugol ko lamang ang wala pang 3 buwan upang makapasok sa Mastery Divine Saint Stage mula sa Intermediate Saint Stage. Iyon mismo ay karapat-dapat sa inggit ng iba. Sa sandaling napagkasunduan ito ni Alvin, nagawa niyang pabayaan ang bagay na ito. Nang makita si Alvin na hindi naapektuhan ng bagay na ito, si Raymond at ang dalawa pa ay hindi na nag-alala nang makita nilang hindi naapektado si Alvin sa bagay na ito. Talagang nag-aalala sila na hindi mapabayaan ni Alvin ang bagay na ito. Walang sigurado. Tatanungin ko ulit si Daslan pag alis natin. Titingnan natin kung may ibang paraan pa para makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Inaliw siya ni Raymond. Ama, hindi na kailangan. Umiling si Alvin. Ang pinto na patungo sa Dragon Cleansing Pool ay nawala. Lubos siyang nakatitiyak na magiging pareho ang huling sagot kahit nakausapin ni Raymond si Daslan. Naniniwala siyang alam din iyon ng kanyang ama. Ang kanyang mga salita ay para lamang aliwin siya. Bagamat sinabi ni Alvin na hindi ito kailangan, casual pa ring tinanong ni Raymond si Daslan bago sila umalis sa Dragon Clan at ibalik ang Lunar Key. Clan Leader Daslan, kung may napaalis ng hindi sinasadya pagkatapos pumasok sa Dragon Cleansing Pool ng wala pang 1 buwan, posible ba silang makapasok ulit dito? Imposible. Umiling si Daslan. Para sa mga nakapasok sa Dragon Cleansing Pool, gaano man sila katagal dito, walang posibilidad na makapasok silang muli dito. Ang Dragon Cleansing Pool ay nagbubukas lamang ng 1 beses bawat 5,000 taon, at 1 tao lang ang maaaring pumasok sa bawat oras. Natural, hindi inakala ni Daslan na si Raymond ang nagtatanong sa ngalan ng kanyang anak. Ito ay dahil alam niyang si Alvin ay nasa Dragon Cleansing Pool ng higit sa 2 buwan. Sa kanyang opinyon, ito ay normal. Walang paraan na maaaring mangyari ang hindi sinasadyang pag-alis. Matapos marinig ang mga salita ni Daslan, ganap na pinabayaan ni Alvin ang bagay na iyon. Bagamat naramdaman niya noon na malabong mangyari, mayroon pa rin siyang maliit na sinag ng pag-asa sa kanyang puso nang marinig niya ang tanong ng kanyang ama kay Daslan. Matapos pakinggan ang sagot ni Daslan, medyo nadismaya siya. Gayunpaman, nagpahayag siya ng realisasyon nang marinig niya ang tugon ni Daslan. Napabuntong hininga si Daslan habang pinapanood si Alvin at ang iba pa na umalis. Para siyang tumanda ng magdamag. Doble ang pagkatalo ng Dragon Clan sa 5 taong kasunduan na ginawa nila.
Hindi lamang nawala sa kanila ang magiging clan leader ng Dragon Clan, ngunit nawalan din sila ng pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool na lilito lamang isang beses bawat 5,000 taon. Kung ang bagay ay dininag ng Dragon Clan ng Upper Province, hindi maiiwasang magdusa siya sa mga chismis kapag pumunta siya sa Dragon Clan ng Upper Province sa hinaharap dahil ang Dragon Clan ng Lower Province ay hindi pa nagkaroon ng walang kwentang clan leader na tulad niya. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ni Alvin at ng iba pa sa Dragon Clan, agad silang bumalik sa Azure Cloud Mansion. Pagkatapos kong bumalik sa Azure Cloud Mansion at samahan si Inay, Little Megan, at Tantan sandali, pupunta ako sa Upper Province para hanapin si Kelly. Sa kanilang paglalakbay pabalik, nagsimula na si Alvin na gumawa ng mga plano. Walang pakinabang sa kanya, sa kanyang pamilya o sa Azure Cloud Mansion kung patuloy siyang mananatili sa Lower Province. Bukod dito, kailangan kong bumalik sa Windfall Nation bago umalis sa Lower Province. Kailangan kong tingnan kung nakabalik na si Irish at dinala si Senior Brother at Uncle Feng sa Azure Cloud Mansion. Ang pananatili sa Azure Cloud Mansion ay mas ligtas kaysa sa pananatili sa Windfall Nation. Kahit na naghahanda si Alvin na magtungo sa Upper Province, hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi alam ni Alvin na sa loob ng 3 buwang ginugol niya sa Dragon Cleansing Pool, kumalat ang balita tungkol sa kanya sa lahat ng dako. Si Alvin, ang maswerteng lalaki na nakakuha ng Devil Seal Tablet ilang taon na ang nakalipas, ay anak ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Siya ang young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Natural, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga nakarinig ng balita. Hindi pwede. Ang taong nakakuha ng Devil Seal Tablet noon. Siya talaga ang young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Akala ko noong una ay tuluyang nawala ang lalaking iyon. Ang lumabas, hindi siya nawala. Nasa Azure Cloud Mansion lang siya. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Sa pagkalat ng balita, ang mga katulad na pahayag ay narinig sa lahat ng dako. Sa labas ng pugad ng Dragon Clan, nakatayo sa ere ang 5-clawed Green Dragon, si Berto, na isa rin sa 5-clawed Divine Dragon Elder, habang nakatingin siya sa direksyon ng Azure Cloud Mansion. Bamulong siya, Alvin, Azure Cloud Mansion. Ihanda ang inyong sarili para sa mga powerhouse mula sa Upper Province. Pupunta ako ngayon sa Upper Province para ipakalat ang balita tungkol sa Devil Seal Tablet na nagmamay-ari ng young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Nang matapos magsalita si Berto, agad siyang nawala. Siya ay patungo sa daanan na kumukonekta sa Upper Province sa bilis ng kidlat. 1872. Nang malapit na nilang marating ang ari-arian ng Azure Cloud Mansion, tila may naalala si Raymond at sinabi kay Alvin, Alvin, kung tutuusin, dapat ay bumalik na sina Leia at Sofia sa Azure Cloud Mansion ngayon. Leia. Sofia. Nang marinig ni Alvin ang mga pangalang iyon, medyo nanginginig siya bago siya tumigil. Puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata nang muling tumingin sa Azure Cloud Mansion. Noong una siyang dumating sa Azure Cloud Mansion at nalaman na ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, naisip niya ang tungkol sa 2 batang babae na dinala ng kanyang ina mula sa Cloud Continent, sina Leia at Sofia. Narinig niya mula sa kanyang ina na sina Leia at Sofia ay lumabas upang maranasan ang buhay, at magtatagal bago sila makabalik. Sa pagkakataong iyon, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi pa siya handang harapin ang dalawa. Nang marinig niyang binanggit ng kanyang ama ang kanilang mga pangalan, para siyang tinamaan ng kidlat. Sandali siyang nakatayong hindi gumagalaw. Alvin. Nang makita ni Gory na huminto sa paggalaw si Alvin, sinundan niya ito habang nakatingin kay Alvin na may nagtatakang ekspresyon. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, napatigil siya ng isang tingin mula kay Raymond na tumigil din sa paggalaw. Agad niyang nilunok ang mga salitang sasabihin niya. Sa sandaling ito, tila walang kamalay-malay si Alvin sa 3 tao na huminto din sa kanyang tabi. Bumalik ang kanyang pag-iisip noong nasa Aurora City pa siya at sa Crimson Sky Kingdom. Noon niya nakilala sina Leia at Prinsesa Sofia. Naalala pa niya ang unang beses niyang nakita si Leia. Ito ay sa Dolan Clan sa Aurora City. Noon, ang Dolan Clan ay nagbibigay ng Hidden Dragon Invitations para sa Hidden Dragon Rankang. Malinaw pa niyang naaalala noong una niyang nakita si Leia. Parang talo ng mahaba at malambot na buhok ng dalaga. Nakatayo sa maulap na hamog sa umaga, para siyang isang diyosa na nahulog mula sa langit.
Napakaganda niya. Noon, sikat din siyang dilag na hindi mabilang ang mga hinahangaan. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Prinsesa Sofia, ito ay sa mansyon ng Third Prince sa Crimson Sky Kingdom. Sa oras na iyon, siya ay nakaupo sa tabi ng ikatlong prinsipe kasama ang kanyang malambot at umaagos na buhok sa likuran niya. Ang kanyang magagandang pisngi ay maaaring makaakit ng mga tao sa isang sulyap lamang, at ang kanyang mapang-akit na mala-cherry na mga labi ay maaaring gumawa ng pagnanasa sa kanya ng mga tao. Sa simula pa lang, tinuring na niya silang magkaibigan. Sino ang nakakaalam kung kailan nahulog ang dalawang babae sa kanya? Umalis pa nga si Leia sa Aurora City patungo sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom para hanapin siya. Sa orihinal, inakala ni Alvin na unti-unting makakalimutan siya ng dalawa pagkatapos niyang lisanin ang Crimson Sky Kingdom. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ang parehong mga batang babae ay hindi nakakalimutan tungkol sa kanya pagkatapos ng kanyang pag-alis, sinamahan pa nila ang kanyang ina sa kanyang lugar at tinulungan siyang gampanan ang kanyang mga tungkulin sa anak. Kung hindi, maaaring hindi sila isinama ng kanyang ina at umalis sa Cloud Continent. It has been so many years. Marahil, nagbago ang nararamdaman nila sa akin. Kung tutuusin, bata pa sila noon. Maaari itong ituring na pag-ibig sa tuta, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Natural, ito ay kanyang sariling palagay. Ito ang magiging pinakamagandang wakas para sa kanyang dalawang kasintahan, at kay Irish. Handa siyang ituring ang dalawang babae bilang magkapatid. Naging malapit sila sa kanyang ina sa paglipas ng mga taon. Hindi naman big deal sa kanya na tretuhin sila bilang pamilya. Bagamat ganito ang iniisip ni Alvin, alam niyang ito ang sarili niyang hiling. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Leia at Sofia. Ang kanilang mga iniisip ang siyang mahalaga. Kung pinakawalan nila siya, tiyak na magiging mas madali ang mga bagay. Kung hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Natural, hindi niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad. Kung binitawan nila siya, madali lang sana. Kung hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin noon. Ama, sila. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay, tinawag ni Alvin ang kanyang ama ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Alvin, ano ang nararamdaman mo kina Leia at Sofia? Mataimtim na tanong ni Raymond. Ama, tinatrato ko lang sila bilang matalik na kaibigan. Wala akong ibang iniisip. Akala ko makakalimutan na nila ako pagkatapos kong umalis sa Crimson Sky Kingdom. Sinong makakaalam na hindi lang nila ako kinalimutan, kundi naging maayos din ang pakikitungo nila kay nanay at ginampanan nila ang aking mga tungkulin bilang anak sa isang paraan, sabi ni Alvin na may mapait na ngiti. Huwag mong sisihin ang iyong ina. Dinala niya sila sa Azure Cloud Mansion nang makita niya kung gaano sila determinado. At saka, pareho silang may kaaya-ayang personalidad. Ginawa niya ito nang may mabuting hangarin, sabi ni Raymond. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Alvin. Kahit na sobra-sobra ang ginawa ng kanyang ina, hindi naman mali siya ang kanyang intensyon. Pagkatapos ng lahat, ang parehong mga batang babae ay gumugol ng mga araw at gabi sa kanya. Tiyak na gusto niya ang mga manugang na babae. Naiintindihan niya ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano haharapin sina Leia at Sofia. Matapos huminga ng malalim, hindi naiwasang magtanong ni Alvin, pare, ilang taon ko na silang hindi nakikilala. Sa iyong palagay, ano ang nararamdaman nila sa akin ngayon? Ano ang nararamdaman nila sa iyo? Sino ang dapat kong hilingin na sagutin ka? Kapag bumalik ka at nakita mo sila, natural mong malalaman kung ano ang nararamdaman nila para sa iyo. Saglit na natahimik si Raymond bago siya humagalpak ng tawa nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Paano niya, bilang ama, malalaman ang nararamdaman ng mga babae sa kanya? Manam. Tumanggaw si Alvin. May mga bagay na dapat mangyari. May mga bagay na kailangan niyang harapin sa huli. Alvin. Biglang sumeryoso muli ang mukha ni Raymond habang sinabing, kahit na Leia man o Sofia, pareho kami ng nanay mo. Hindi mo dapat pagmamaltrato. Pareho silang mabubuting babae. Hindi naging madali para sa kanila na iwan ang kanilang bayan para sa iyo. May isang bagay na hindi sinabi ni Raymond kay Alvin. Pagkatapos niyang dalhin ang kanyang asawa kasama sina Leia at Sofia sa Azure Cloud Mansion, nagtanong sila ng kanyang asawa sa opinyon ng mga babae noon.
Kung gusto nilang bumalik, handa silang pauwiin sila. Gayunpaman, ang kanilang paulit-ulit na pagtatanong ay palaging haantong sa parehong sagot. Nais nilang manatili. Hindi ito sinabi ni Raymond kay Alvin ay dahil nag-aalala siyang mapipressure si Alvin matapos itong marinig. Kailangan niyang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Naturally, kahit na kailangan niyang harapin ang ilang bagay ng mag-isa, may mga salitang kailangang sabihin ni Raymond para maiwasang masaktan ang dalawang babae. Ama, paano ko sila matrato? Matapos marinig ang mga salita ni Raymond, mapait na ngumiti si Alvin. Nakausap ko na ang nanay mo tungkol dito. Ilang taon na kayong hindi nagkikita, kung walang feelings, hindi na rin namin ipipilit ang bagay na iyon. Sa oras na iyon, kukunin namin sila ng nanay mo bilang mga diyosa namin. Natural lang, sana kami ng nanay mo na subukan at magkatuluyan kayong lahat. Kung hindi pwede, ibig sabihin lang, wala nang sasabihing tadhana sa inyong lahat. Raymond. Tumango si Alvin. Iyon lang ang kaya nilang gawin. Ang lahat ay nakasalalay sa opinyon ni Lea at Sofia. Natural, umaasa si Alvin na wala na silang nararamdaman para sa kanya. Kung ganoon, hindi niya kailangang saktan ang damdamin ng dalawang babae at maaari pa ring harapin ang kanyang dalawang nobya at si Irish. Bilang lalaki, kasinungalingan kung sasabihin niyang ayaw niya ng maraming asawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, kinailangan ni Alvin na isaalang-alang ang damdamin ng kanyang mga kasintahan at ni Irish na ang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam bago pa niya maisip na makakuha ng mas maraming asawa. Lalo na noong naghihintay pa ang kanyang fiancé na si Kelly na iligtas sa fire worship sect. Lalaki pa rin ba siya na nakasama niya kina Lea at Sofia sa ganoong oras? Kung ganoon pa rin ang nararamdaman nila para sa akin. Masasabi ko lang sa kanila ang aking mga salita. Kailangan nilang maghintay hanggang sa maibalik ko si Kelly at mahanap si Irish. Sa oras na iyon, kailangan kong hingin ang opinyon at pahintulot ni Kelly, Little Megan, at Irish. Kung ito ay gagana, pagkatapos ay maaari tayong magkasama. Kung ito ay hindi maaari, kung gayon ang ama at ina ay kailangang kunin sila bilang mga anak na babae. Payag akong maging kanilang kapatid. Maya-maya pa ay nakapagdesisyon na siya. At least, kakayanin pa rin niya kahit ano pa ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang oras, isang malawak na lawa ang lumitaw sa harap ni Alvin at ng iba pa. Ito ay ang Crouching Dragon Lake na nakapalibot sa ari-arian ng Asher Cloud Mansion. Alam nilang nakauwi na sila nang makita nila ang Crouching Dragon Lake. Noong nakaraan, si Alvin ay isang wanderer na walang tahanan sa Dow Marshall St. Land. Matapos niyang matuklasan na ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion at dumating sa Asher Cloud Mansion, sinimulan na niyang ituring ito bilang kanyang tahanan sa Dow Marshall St. Land. Ito ay dahil narito ang kanyang ama, ina, at mga kapamilya. Ang tahanan, para sa kanya, ay kung saan naruroon ang pamilya ng isa. Sa sandaling dumating si Alvin sa Asher Cloud Mansion, agad na pumunta si Alvin upang makita si Megan. Ang dahilan kung bakit hindi niya nakita agad ang kanyang ina ay hindi dahil siya ay hindi karapat-dapat. Ito ay dahil ang kanyang ama ay pumunta upang makita ang kanyang ina. Magiging istorbo lang siya kung pupunta siya ngayon sa kanyang ina. Ama. Nang makapasok na siya sa pinto, nakita ni Alvin ang isang maliit na figure na nagmamadaling umakyat at tumalon sa kanyang mga bisig. Anak niya iyon, si Tristan. Hinaplos ni Alvin ang maliit na ulo ng kanyang anak at nakangiting nagtanong, Tantan, na-miss mo ba ako? Oo. Tumango si Tristan na parang sisiw na tumutusok ng mga butil sa lupa habang lumilingon sa paligid gamit ang kanyang malalaking bilog na mga mata. Hindi lang si Tantan ang nami-miss ka rin ni nanay. Nay, bumalik si tatay. Bumalik si tatay. Kasunod nito, bago pa makapag-react si Alvin, tumalikod si Tristan at tuwang-tuwa na sumigaw habang nakatingin siya sa bahay. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matikas at mapang-akit na figure. May ngiti si Megan sa kanyang mukha. Bumalik ka na. Bumalik na ako, sagot ni Alvin habang humakbang siya pasulong. Sa isang kamay na nakahawak sa kanyang anak, inabot niya ang kanyang isa pang kamay upang hilahin si Megan sa kanyang mga bisig sa paraang may pagmamay-ari. Nalanghap niya ang kaaya-ayang pabango ni Megan habang sinasabi niya, Little Megan. Na-miss kita. 1873.
Naramdaman ni Alvin na siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo na ang isang braso ay nakayakap kay Megan at ang isa naman ay nakayakap sa kanyang anak. Little Megan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang tantan. Ideraos ba natin ang seremonya ng kasal natin? Mahinang sabi ni Alvin kay Megan. Fiancé pa rin niya si Megan dahil hindi pa sila opisyal na ikinasal. Si Megan ay ituturing lamang na kanyang asawa pagkatapos nilang magsagawa ng seremonya ng kasal. Hinihintay ko ang nakababatang kapatid na si Kelly. Desididong tinanggihan ni Megan si Alvin matapos makinig sa kanyang panukala. Patuloy na sinabi ni Megan, nagkaroon kami ni Kelly ng kasunduan na maging iyong mga nobya na magkasama noong nakaraan. Paano ako magiging kalmado sa panahon ng aming kasal kung siya ay bihag sa fire worship sect sa Upper Province? Maaari mo bang ipangako ito sa akin, hamak? Magagalit ako kung hindi mo gagawin. Bakit gusto mong maghintay ng hindi kailangan? Tumawa si Alvin. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano determinado si Megan, sumuko siya sa kanya. Okay, I promise you. Bagamat wala pa akong kasal sa inyo ni Kelly, pareho na kayong asawa ko sa puso ko. Walang sinabi si Megan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Niyakap lang siya nito ng mahigpit, ninanamnam ang sandaling iyon. Parang naisip niyang mawawala siya sa susunod na sandali. Scoundrel! Kailan mo balak pumunta sa Upper Province? Tanong ni Megan pagkaraan ng ilang oras. Malapit na, sabi ni Alvin na may kislap sa kanyang mga mata. Dapat mong ibalik ang nakababatang kapatid na si Kelly kasama ang kanyang anak, sabi ni Megan, sa kasamaang palad, wala akong silbi at wala akong maitutulong. May bakas ng pagsisisi sa sarili nang magsalita siya, at may lungkot at nahihiya na ekspresyon sa mukha niya. Paano ka walang kwenta? Huwag ka nang magsalita ng ganito sa hinaharap. Kung wala ka, magkakaroon ba ako ng isang kaibig-ibig na anak? Umiling si Alvin bago niya inilipat ang kanyang tingin sa kanyang kanang braso na nakahawak sa kanyang anak. Nadatnan niyang nakatulog na ang kanyang anak. Nakatulog na ang kanilang anak habang nagsasalita ang dalawa. Sa loob ng 3 buwang wala ka, 1 buwan ka nang hinahanap ni Tantan. Tinanong niya ako kung iniwan mo na ba siya. Kahit na sinubukan kong ipaliwanag sa kanya, madalas pa rin siyang nagigising na sumisigaw ng ama. Natuwa si Megan nang mapansin niya ang titig ni Alvin sa kanilang anak. Noong una, nag-aalala siya na hindi magiging malapit ang kanyang anak sa kanyang ama, si Alvin, dahil hindi pa sila nagkikita noon pa man. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Megan na si Tristan ay lalago ng ganoon ka-attach kay Alvin sa napakaikling panahon. Malamang dahil sa koneksyon nila sa dugo. Nakabalik na sina Leia at Prinsesa Sofia, biglang sabi ni Megan kay Alvin. Narinig ko ang tungkol dito kay Papa. Tumanggaw si Alvin. Habang nakasandal si Megan kay Alvin, sinabi niya, alam kong sa kasalukuyan ay wala ka sa mood na tanggapin ang ibang babae sa iyong buhay, ngunit magkaiba sina Leia at Princess Sofia. Simula nang dumating sila sa Asher Cloud Mansion, inaalagaan nila ang iyong ina na parang sariling ina. Alam kong ginagawa nila ito dahil sa iyo. Dapat mong tanggapin ang mga ito pagkatapos ng pagbabalik ni Kelly. Wala akong tutol, nanguna si Megan at sinabing parang hindi siya nagseselos. Natural, nagseselos si Megan. Gayunpaman, siya ay isang mabait na babae na nakakaunawa sa ina ni Alvin, si Rosa. Kasabay nito, naantig din siya sa pagmamahal ni Leia at Prinsesa Sofia kay Alvin. Sa makatuwid, wala siyang pagtutol. Anong sinasabi mo? Wala akong intensyon na ganyan. Umiling si Alvin at tumanggi habang hinigpitan niya ang yakap kay Megan. Ang maunawang karakter ni Megan ay natunaw ang kanyang puso. Napakaswerte niyang magkaroon ng ganitong asawa sa buhay na ito. Isang malaking pagpapala ito sa kanya. Mga batang babae sila noong nahulog sila sa akin. Maraming taon na ang lumipas mula noon, maaaring lumaki na sila sa kanilang nararamdaman, sabi ni Alvin. Hindi niya napansin ang mapait na ngiti sa mukha ni Megan nang magsalita ito. Alam niyang may pagmamahal pa rin sina Leia at Prinsesa Sofia sa kanyang lalaki. Hindi niya ito sinabi kay Alvin. Hindi umalis ng bahay si Alvin sa mga sumunod na araw. Nanatili siya sa bahay at sinamahan si Megan at ang kanyang anak dahil malapit na siyang umalis sa Upper Province.
Kaya naman, pinahahalagahan niya ang lahat ng oras na mayroon siya kasama ang kanyang asawa at anak. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Rong Yuan upang hanapin si Alvin. "Young Mansion Master, hiniling sa akin ng Mansion Master na imbitahan ka," sabi ni Rong Yuan. Bukod sa Mansion Master at Madam, nandoon din sina Leia at Princess Sophia. Hindi mo maiiwasan ang hindi maiiwasan. Huminga ng malalim si Alvin at tumango bago niya sinabi, "Pakiusap, bigyan mo ako ng sandali, Elder Rong." Umalis si Alvin kasama si Rong Yuan sa mansyon na tinutuluyan ng kanyang ama at ina pagkatapos niyang kausapin si Megan at tapik sa ulo ng kanyang anak. Medyo kinakabahan siya sa kanyang paglalakbay doon kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili para sa araw na ito. Ilang sandali na lang, makikita na niya sina Leia at Prinsesa Sofia. Alam ni Alvin na hindi niya magagawa at hindi na dapat iwasan pa ang bagay na ito kahit na hindi siya ganap na handa para dito. Mayroong ilang mga bagay na kailangan lang harapin ng isa kahit anong mangyari. Ama. Inay. Binati ni Alvin sina Raymond at Rosa. Lumipat ang kanyang tingin sa dalawang dalaga sa tabi ni Rosa matapos batiin ang kanyang mga magulang. Ang dalawang batang babae ay parehong napakakaakit-akit. Nakilala agad sila ni Alvin. Sila ay walang iba kundi sina Leia at Prinsesa Sofia. Bagamat maraming taon na ang lumipas, nakilala pa rin sila ni Alvin sa isang iglap. Nag-iba na ang itsura nila, pero bukod sa mas matured na sila, ganoon pa rin ang itsura nila. Napatingin sa kanya sina Leia at Prinsesa Sofia habang nakatingin sa kanila. Alvin. Huminto sandali sina Leia at Prinsesa Sofia bago namula. Bagamat maraming taon na ang lumipas mula noong huli silang magkita ni Alvin, ngunit para sa kanila, parang kahapon lang sila huling nagkita. Ito ay dahil sa katotohanan na mula nang dumating sila sa Asher Cloud Mansion, bukod sa oras na sinamahan nila si Rosa, ginugol nila ang natitirang oras sa kanilang paglilinang. Hindi nila napansin ang paglipas ng panahon. Sa makatuwid, ang kanilang damdamin para kay Alvin ay parang dati pa rin. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Nang makita ni Alvin ang tugon ni Leia at Sofia nang makita siya, alam niyang pareho pa rin ang nararamdaman nila sa kanya. Ito ang pinakamalaking takot ni Alvin. Kailangan niyang aminin na bagamat hindi siya payag, nadama niya sa kaibuturan ng kanyang puso na mahal pa rin siya ni Leia at Sofia. Ito ay katibayan ng kanyang alindog. Nakangiting sinalubong sila ni Alvin at sinabing, "Matagal na noong huli tayong nagkita." Parehong kinabahan sina Leia at Prinsesa Sofia na hindi man lang sila makapagsalita. Kung ikukumpara sa kalmadong si Alvin, nakaramdam sila ng kaba nang makita siya. "Ama. Ina. Gusto ko po sana silang makausap ng personal." Ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kina Raymond at Rosa nang mapansin niya ang kakulangan sa ginhawa ni Leia at Prinsesa Sofia. "Alvin, huwag kang maglakas loob na ay bully sina Leia at Sofia. O kung hindi, parurusahan kita." Binalaan ni Rosa si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. "Maglaan ka ng oras." Ang tugon ni Raymond ay maikli at simple kumpara sa voice transmission ni Rosa. Gumawa ng dahilan sina Raymond at Rosa para umalis pagkaraan ng ilang sandali, naiwan si Alvin na mag-isa kasama sina Leia at Sofia sa silid. Gayunpaman, hindi nagpahinga sina Leia at Sofia pagkatapos umalis sina Raymond at Rosa. Sa halip, mas naging tense sila. "Naiintindihan ko ang pagmamahal mo sa akin," diretsyong sabi ni Alvin nang makita niyang tahimik silang dalawa. Lalong kinabahan ang dalawa. "Sa palagay ko, alam ninyong dalawa na imposibleng matanggap ko kayo sa ganoong kaikling panahon. Bukod pa rito, malapit na akong aalis papuntang Upper Province. Nabalitaan mo siguro na ang aking kasintahang si Kelly ay kinuha ng fire worship sect sa Upper Province," sabi ni Alvin. "Imposibleng tanggapin ko ang ibang babae bago iligtas si Kelly dahil sa pag-iisip mo rin sa kanya na hindi mo siya iginagalang. Naiinis ako kung gagawin ko iyon." Sina Leia at Sofia ay parehong tumango bilang pagsang-ayon habang nagsasalita si Alvin. Hindi sila nagulat sa mga salita ni Alvin. Alam nilang hindi siya magkakaroon ng relasyon sa kanila bago niya matagumpay na nailigtas si Kelly. Katulad ng sinabi niya.
Kung kaya niyang tanggapin ang mga ito sa ganoong pagkakataon, mababa lang ang tingin nila sa kanya at iisipin siyang irresponsible. Bukod dyan, may isa pa akong soulmate. Patuloy ni Alvin habang iniisip niya si Irish. Siya ba si Irish? Tanong ni Leia. Narinig mo na ba ang tungkol kay Irish? Natigilan si Alvin sa tanong na iyon. Narinig namin ang tungkol kay Irish mula sa nakatatandang kapatid na babae na si Megan. Alam namin na inialay ni Irish ang kanyang buhay para sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Sofia. Lubos na hinangaan ni na Sofia at Leia si Irish nang marinig nila ang tungkol sa ginawa niya mula kay Megan. Ito ay dahil din sa parehong pagkilala ni na Megan at Kelly sa Irish at pagmamahal ni Alvin sa kanya. Higit pa rito, kapwa hinangaan ni na Sofia at Leia si Irish dahil siya ay isang batang babae na totoo sa kanyang sarili. Handa pa siyang ialay ang kanyang buhay para sa taong mahal niya. Ito ay hindi ordinaryong gawa. Totoo ang sinabi mo. Tumango si Alvin habang inaalala ang mga pangyayari sa nakaraan. 1874. Irish, maayos ka ba? Nang maalala ni Alvin si Irish at ang kanilang nakaraan, lalo siyang nag-alala tungkol sa kanya dahil hindi pa rin niya alam ang lokasyon nito. Gayunpaman, mabilis siyang nanumbalik nang matuklasan niyang nakatayo pa rin sa harapan niya sina Leia at Sofia. Hindi lang kailangan kong hanapin si Kelly, ngunit kailangan ko ring hanapin si Irish. Wala ako sa mood na makipagrelasyon sa sinumang babae bago ko sila mahanap. Kahit na mahanap ko sila, kailangan ko pa ring hingin ang opinyon ni Little Megan at ng iba tungkol sa usapin tungkol sa iyo at sa akin, sabi ni Alvin. Nang makarating siya sa dulo ng kanyang pangungusap, nahirapan siyang tingnan ang mga ito sa mga mata. Nang marinig ni na Leia at Sofia ang kanyang mga salita, nagpalitan sila ng tingin. Kitang-kita nila ang pait sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, ito ay kanilang sariling pagpipilian kaya hindi nila ito pinagsisihan. Kung ito man ay ang kasalukuyang Alvin o ang Alvin mula sa nakaraan, siya ang taong kanilang pinagtutuunan ng pansin. Hindi sila magpapakasal sa iba kundi sa kanya sa buhay na ito. Mas gugustuhin nilang manatiling mag-isa habang buhay kung hindi nila ito mapapangasawa. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin kaya mag-leave muna ako. Alam ni Alvin na ang kanyang mga salita ay malupit. Nang maramdaman niya ang tensyon sa kapaligiran, naghanap siya ng dahilan para umalis. Kasabay nito, napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Naawa siya kina Leia at Sofia. Hindi niya ginustong humantong sa ganito ang mga bagay. Gayunpaman, ito lang ang naiisip niyang opsyon. Pareho silang mahalaga sa kanya. Ito ay isang mahirap na desisyon para sa kanya. Kung nakatadhana tayong magsama, babayaran ko kayong dalawa sa hinaharap, naisip ni Alvin sa sarili pagkatapos niyang umalis. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Alvin ang kanyang asawa at anak hanggang sa magambala siya nang may dumating para hamanin siya. Young Mansion Master, nabalitaan ko na natalo mo ang 5-clawed Golden Dragon, si Diego, na nasa Early Exemplary Saint Stage, kahit na ang cultivation base mo ay nasa Intermediate Divine Saint Stage. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. I wonder kung ito ay convenient para sa iyo. Ang taong dumating upang hanapin si Alvin ay walang iba kundi ang pinuno ng Black Armored Army, si Centurion Tobias. Bukod sa pagiging centurion ng Black Armored Army, siya rin ay direktang disipulo ni Kumi at malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Exemplary Saint Stage sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land bago natalo ni Alvin si Diego sa kanyang cultivation bases Divine Saint Stage. Habang kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Alvin, ang titulo ng pagiging pinakamalakas na tao sa ibaba ng huwarang Saint Stage ay nalipat kay Alvin. Centurion Tong, gusto mo bang makipagkaibigan sa akin? Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Tobias. Sa kanyang opinyon, kahit na si Tobias ay makapangyarihan, siya ay nasa tuktok lamang ng Divine Saint Stage. Marahil, si Tobias ay mas malakas kaysa sa lahat ng Martial Cultivator at miyembro ng Dragon Clan sa tuktok ng Divine Saint Stage sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manalo kung may makakalaban siya sa huwarang Saint Stage o sa itaas. Dahil dito, hindi inakala ni Alvin na katapat niya si Tobias. Alam kong hindi ako ang iyong kapareha, Young Mansion Master.
Gayunpaman, pagkatapos kong marinig ang tungkol sa kung paano mo natalo si Diego mula kay Master, pakiramdam ko ay talagang sabik na akong magkaroon ng laban sa iyo. Sa kasalukuyan, kulang na lang ako ng pagkakataong makalusot sa Exemplary Saint stage. Marahil, ang pagkakataon ay maaaring magmula sa ating laban, Young Mansion Master, sabi ni Tobias, na nagpapaliwanag ng dahilan kung bakit siya hinamon ni Alvin. Bagamat walang tiyak, gusto pa rin niyang subukan ito. Ayaw niyang palampasin ang kahit na pinakamaliit na pagkakataon na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Dahil sabik ka, natural, sasang-ayon ako sa kahilingan ni Centurion Tong. Agad namang pumayag si Alvin sa kahilingan ni Tobias nang marinig niya ang kanyang paliwanag. Dahil ang ibang tao ay hindi isang tagalabas, natural, siya ay tutulong kung ito ay nasa loob ng kanyang kakayahan. Hindi siya masyadong maliit para tanggihan ang ganoong kaliit na kahilingan. Salamat, Young Mansion Master. Natuwa si Tobias nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pumili ng lugar, sabi ni Alvin kay Tobias. Tumango si Tobias bago niya itakda ang venue sa ibabaw ng Crouching Dragon Lake na nasa 10 milya ang layo sa hilaga ng main mansion. Bagamat hindi nagsalita sina Alvin at Tobias tungkol sa kanilang pakikipagkaibigan sa sinuman, ang mga Black Armored Guard na nakatalaga sa Crouching Dragon Lake ay nagpakalat ng balita tungkol dito. Kaya naman, isang malaking grupo ng mga tao ang naroon na bago pa man sila magsimula sa kanilang laban. Karamihan sa mga manunood mula sa Black Armored Army. Siya ang Young Mansion Master ng ating Azure Cloud Mansion. Maraming mga mata ang nakatingin kay Alvin. Ang ilan sa kanila ay naglalaman ng pagkabigla, ngunit karamihan sa kanila ay naglalaman ng paggalang. Bagamat matagal nang nasa Azure Cloud Mansion si Alvin, para maiwasan ang gulo dahil sa Devil Seal tablet na hawak niya, hindi alam ng maraming tao na siya ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, nang kumalat ang balita tungkol kay Alvin na pupunta sa Dragon Clan para tuparin ang 5 taong kasunduan, nagulat ang mga tao mula sa Azure Cloud Mansion. Noon lang nila napagtanto na ang Azure Cloud Mansion ay may Young Mansion Master. Hindi lang iyon, ngunit namana ng kanilang Young Mansion Master ang likas na talento ng kanilang Mansion Master. Napakabata pa lamang na, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa Intermediate Divine Saint stage na. Bukod dito, narinig pa nilang pinatay ng kanilang Young Mansion Master si Diego, ang 5-clawed Golden Dragon mula sa Dragon Clan, kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa Intermediate Divine Saint stage lamang. Narinig pa nila na ang cultivation base ni Diego ay nasa Early Exemplary Saint stage. Ang pagkatalo sa isang tao sa Early Exemplary Saint stage na may lamang cultivation base sa Intermediate Divine Saint stage ay napakalayo na hindi nila ito paniniwalaan kung hindi ito nangyari. Dahil ang balitang ito ay ipinakalat ng angkan ng dragon at ang taong sangkot ay ang kanilang Young Mansion Master, hindi sila nagduda sa pagiging tunay ng balita. Nagulat na lang sila. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay magagawa ito. Ang Young Mansion Master ay isang tao na kayang pumatay ng 5-clawed Golden Dragon sa Early Exemplary Saint stage. Hindi ba naghahanap lang ng gulo si Centurion Tobias sa pamamagitan ng paghamon sa kanya? Tama. Si Centurion Tobias ay malawak na kinikilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Exemplary Saint stage bago ito. Sa kasalukuyan, ang titulo ay binigay na kay Young Mansion Master. Ito ba ang dahilan kung bakit hinamon ni Centurion Tobias ang Young Mansion Master? Hindi kaya siya masaya sa bagay na ito. Paano kung hamanin niya si Young Mansion Master? Hihiin niya lang ang sarili niya sa huli. Hindi ako makapaniwala na ang ating Azure Cloud Mansion ay magkakaroon ng napakahusay na Young Mansion Master. Kasama niya, ang Azure Cloud Mansion ay magkakaroon pa rin ng kaluwalhatian sa loob ng ilang daang taon. Ang karamihan ng mga Black Armored Guard at ilang ordinaryong matatanda at disipulo ng Azure Cloud Mansion ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Napuno sila ng kumpiyansa kay Alvin. Para naman kay Tobias, tila hindi na siya kumikinang nakasing liwanag ng dati. Narinig ko ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion natin ay ang binata na tinatawag na Alvin na nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay isang bagay na hinahangad ng lahat. Kung kumalat ang balita tungkol dito, natatakot ako na hindi na magiging mapayapa ang Azure Cloud Mansion. Tama.
Maging ang mga powerhouse mula sa Upper Province ay tiyak na gagawa ng kanilang mga hakbang upang agawin ito kapag nalaman nilang ang ating Young Mansion Master ay nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Dahil dito, hindi magandang bagay para sa Azure Cloud Mansion na nasa kanya ang Devil Seal Tablet ng Young Mansion Master. Ang mga ekspresyon ng maraming tao ay naglalaman ng bakas ng pangamba. Lahat sila ay sabik na hikayatin si Alvin na itapon ang Devil Seal Tablet. Pagkatapos ng lahat, ang Devil Seal Tablet ay isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking at napakahalaga. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na maraming tao ang nagnanais nito, at kabilang dito ang mga powerhouse mula sa Upper Province. Maraming tao mula sa Azure Cloud Mansion ang nakadama ng panganib na parang may nakapinta silang bullseye sa kanilang likuran. Maya-maya pa ay bumalik ang atensyon ng mga tao sa dalawang tao. Ito ay dahil ang isa sa kanila ay nagsimula ng kumilos. Whoosh! Si Tobias, ang centurion ng Black Armored Army, ang unang kumilos. Siya ay sumugod patungo kay Alvin na parang kidlat. Isantibi ang lahat, batay sa bilis na ipinakita niya, walang sinuman sa tuktok ng banal na stage ng banal ang katapat niya. Tulad ng inaasahan sa isang taong kinikilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng huwarang Saint Stage. Sa tingin ko walang sinuman sa ibaba ng Exemplary Saint Stage ang makakatulad sa kanyang bilis. Isang bakas ng paghanga ang lumitaw sa mga mata ni Alvin nang makita niya ang bilis ni Tobias. Pagkatapos, sa paraang hindi nagmamadali o mabagal, ginawa rin niya ang kanyang hakbang. Bang! Naikuyom ni Alvin ang kanyang kanang kamay at naghagis ng suntok na naglalaman ng Sun True Origin ng walang anumang magarbong galaw. Ang kanyang bilis ay mabilis na kumikidlat habang ito ay direktang umarangkada kay Tobias na mabilis na lumilipad sa kanyang direksyon. Hindi pinili ni Tobias na umiwas sa pag-atake. Sa halip, pinili niyang salubungin ng direkta ang suntok ni Alvin. Bam! Bagamat ginamit ni Tobias ang lahat ng kanyang lakas, sa sandaling ang kanyang kamao ay bumangga sa kamao ni Alvin, ito man ay ang kanyang suntok o ang enerhiya na nakapaloob sa kanyang suntok, silang lahat ay walang awang dinaig ni Alvin. Nanginig ang katawan ni Tobias bago siya pinalipad, sa mukha ng isang subo ng dugo, habang pinipigilan ang kanyang enerhiya. Siya ay nagpakita ng labis na kahabag-habag. Sa isang suntok lang, kamao laban sa kamao, si Tobias ay nahulog na sa isang hindi magandang posisyon. Pagkatapos ay muling kumilos si Tobias, ngunit hindi siya nang ahas na maging mayabang o walang ingat. Ginamit niya ang kanyang teritoryo, martial tactics, at isang medium-grade na divine ability na kakabisado niya noon pa lang. Sa katunayan, sa sandaling ito, buong lakas na lumalaban si Tobias. Gayunpaman, sa harap ni Alvin, mahina pa rin siya. Bagamat nagpakita ng awa si Alvin, natalo pa rin niya si Tobias sa loob ng 10 galaw. Kung tutuusin, hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas. Ang kanyang Sun True Origin lamang na nasa Eminent Saint Stage ay maihahambing sa lakas ng isang powerhouse sa tuktok ng Divine Saint Stage. Kasabay ng superior na pangangatawan ni Alvin na hindi man lang nag-transform sa pagiging Dragon Warrior at sa iba pa niyang diskarte, imposibleng si Tobias ay katapat niya. Bukod dito, hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga divine abilities. Kung gagamitin niya ang kanyang divine abilities, kakailanganin lamang niya ang isang hakbang para talunin si Tobias. Habang si Alvin ay nakikipag-ugnayan kay Tobias, sa Frontierland sa silangan ng Lower Province ng Dao Marshall Saint Land, sa isang restaurant sa isang bayan na may katamtamang laki, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa Young Mansion Master Young ng Azure Cloud Mansion na nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Alvin. Naghintay ako ng ilang taon, sa wakas ay nakahanap na ako ng clue. Mukhang walang kabuluhan ang paglalakbay ko sa Lower Province. Sa isang table sa sulok ng restaurant, tumayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abo na puting mahabang robe. Ang lalaking ito ay naka-cross-eyes at mukhang mabangis. Sa isang sulyap lang, masasabing hindi siya pala kaibigang tao. Sa susunod na sandali, nawala siya sa restaurant. Walang nakakita kung paano siya umalis. Sa katunayan, walang nakapansin sa kanyang pag-alis.
Samantala, sa hangganan sa silangan ng Lower Province ng Dao Marshall St. Land, isang bahid ng liwanag ang lumipat sa direksyon ng Asher Cloud Mansion sa bilis ng kidlat. 1875. Ang katotohanan na ang isang young mansion master na may napakalaking likas na talento ay biglang lumitaw sa Asher Cloud Mansion ay dapat na isang masayang bagay. Gayunpaman, nang malaman nilang ang young mansion master ay si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal Tablet, maraming tao ang nahirapang makaramdam ng kasiyahan. Sa kanilang opinyon, ang Devil Seal Tablet ay katulad ng isang time bomb. Kung ito ay sumabog, sila ay walang alinlangan na masugitan. Bagamat nahihirapan silang makaramdam ng kasiyahan, hindi sila naglakas loob na sabihin iyon dahil ang pinag-uusapan ay anak ng kanilang mansion master. Sa Asher Cloud Mansion, naghari si Mansion Master Raymond. Wala man lang ng ahas na guluhin siya. Gayunpaman, walang pader sa mundong ito na walang bitek. Di nagtagal, nalaman ni Alvin ang tungkol sa bagay na ito. Hindi siya nagalit dahil ito ang katotohanan. Ang Devil Seal Tablet ay talagang parang time bomb sa Asher Cloud Mansion. Dahil dito, pagkatapos niyang talakayin ang bagay kay Gory, nagpasya silang umalis sa Lower Province patungo sa Upper Province pagkatapos ng 2 linggo. Ang pagkakaroon ng Devil Seal Tablet ay talagang isang time bomb para sa Asher Cloud Mansion. Pagkaalis ni Alvin sa tirahan ni Gory, hinanap niya ang kanyang mga magulang. Ama, ina, aalis ako sa Asher Cloud Mansion sa loob ng 2 linggo kasama si Gory. Tumango si Raymond nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Matagal na niyang pinaghandaan ito kaya hindi na siya nagulat. Kahit na inihanda na rin ni Rosa ang kanyang sarili para dito, hindi niya maitago ang pananabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Sigurado ka? Oo. Tumango si Alvin. Huminga ng malalim si Rosa bago siya tuluyang kumalma. Pagkatapos, sinabi niya, dahil nakapagdesisyon ka na, siguraduhing mas makakasama mo sina Megan at Tantan sa susunod na 2 linggo. Dapat ay nag-aatubili din silang makipaghiwalay sa iyo. Gayunpaman, dahil kailangan mong iligtas si Kelly, wala kang pagpipilian kundi umalis. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang matapos siyang magsalita. Kelly. Noong nakaraan, hindi lang siya ang kalaro ni Alvin noong bata pa, ngunit ang batang babae na iyon ay ang manugang din na pinakamatagal niyang kilala. Ang pagmamahal niya sa manugang na iyon ay hindi mas mababa sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Labis din siyang nag-alala nang malaman niyang ang kanyang manugang ay nakulong sa fire worship sect sa Upper Province. Agad na tumango si Alvin nang marinig ang mga salita ni Rosa. Sa susunod na 2 linggo, hindi siya aalis sa tabi ng kanyang asawa at anak. Kahit na kailanganin niyang bumalik sa Windfall Nation para isama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin, at ang iba pa, isasama rin niya ang kanyang asawa at anak. Sa mga susunod na araw, ang isang araw na magkasama ay isang araw na kikitain dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang babalik sa Lower Province pagkatapos pumunta sa Upper Province. Go! Go samahan sina Megan at Tantan, payo ni Rosa sa kanya. Muling tumango si Alvin sa kanyang ulo. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang mga magulang, tumalikod siya at umalis. Hindi niya nakita ang mga luhang dumadaloy sa mukha ni Rosa nang tumalikod siya para umalis. Ang isang ina ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang anak sa lahat ng oras. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas, hindi niya maiwasang mag-alala kapag naiisip niya ang panganib na nakaabang sa mundo. Pagkatapos maghiwalay ni Alvin kina Raymond at Rosa, pumunta siya sa tirahan ng kanyang asawa at anak. Hindi rin nagtagal bago siya huminto. Isang pahiwatig ng mapait na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang binabati niya sina Leia at Sofia na papunta sa kanya. Hindi inaasahan ni Leia at Sofia na magkikita rin sila ni Alvin. Sila ay orihinal na masayang nag-uusap sa isa't isa, ngunit agad silang natahimik habang ang mga kulay ay gumapang sa kanilang mga pisngi nang makita siya. Kayong dalawa. Nagsimulang magsabi ng isang bagay si Alvin sa 2 babae nang siya ay naputol ng isang nakakatakot na boses. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion, Alvin, tama ba? Hindi pa narinig ni Alvin ang boses na ito noon kaya sigurado siyang estranghero ang taong ito.
Bago pa makapag-react si Alvin, isang bugzo ng hangin ang umihip sa kanyang harapan bago biglang lumitaw ang isang figure. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abo puting mahabang damit. Naka-cross-eyes siya at mukhang mabangis. Sa isang tingin pa lang, masasabing hindi siya pala kaibigang tao. Nararamdaman ni Alvin na ang lalaking ito na biglang sumulpot ay hindi dumating na may magandang intensyon. May bakas ng takot sa kanyang mukha, tinanong niya, "Sino ka?" "Hindi mo kailangang malaman o wala kang karapatang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay ang dahilan kung bakit ako naparito ngayon ay para sa Devil Seal Tablet." Walang pakialam na sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mayabang at dominante ang tono niya. Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang marinig na dumating ang lalaki para sa Devil Seal Tablet. Alam niyang tama ang hula niya. Ang lalaking ito ay talagang hindi dumating na may mabuting hangarin. Bukod dito, ang katotohanan na ang lalaki ay nagawang lumitaw ng hindi natukoy ay nangangahulugan na siya ay malakas din. Ang Devil Seal Tablet ay hindi isang bagay na dapat taglayin ng mga basura mula sa Lower Province. Bibigyan kita ng isang span ng 3 hininga para ibigay sa akin ang Devil Seal Tablet. Kung hindi, mamamatay ka. Sa sandaling ang mga salitang ito ay umalis sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Basura. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kabastos ang sasabihin ng lalaki. Dahan daw ang huminga ng malalim si Alvin upang sugpuin ang apoy ng galit sa kanyang puso habang sinabi niya, "Wala akong Devil Seal Tablet." Samantala, nalaman din niya na ang lalaki ay hindi mula sa Lower Province batay sa kanyang mga salita. Kanina, binanggit siya nito bilang basura mula sa Lower Province. Hindi niya gagamitin ang salitang Lower Province na may salitang basura kung taga Lower Province din siya. Mabilis na lumipas ang haba ng 3 paghinga. Gayunpaman, hindi pa rin kumikilos si Alvin. "Mukhang wala kang pakialam sa sinabi ko." Agad na nagalit ang nasa katanghaliang lalaki nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Mabangis na kumikinang ang kanyang nakakross na mga mata habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng layuning pumatay. "Kung ganoon, pagbibigyan kita ng death wish mo. Pagkatapos kitang patayin, hindi lang sa akin ang Devil Seal Tablet, kundi lahat ng nasa spatial mo ay sa akin din." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, humakbang siya pasulong. Parang wala siyang ginawang kahit anong galaw. Gayunpaman, sa sandaling ibaba niya ang isang paa niya, isang malawak at malakas na enerhiya ang bumagsak mula sa langit patungo kay Alvin. Pinaramdam nito kay Alvin na parang isang dambuhalang martilyo ang dumapo sa kanya. "Mag-ingat ka." Sa sandaling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang pasulong, parehong sina Leia at Sofia ay likas na lumipad sa harap ni Alvin upang protektahan siya. Sa sandaling ito, hindi lamang ang dalawang babae ay mukhang walang takot, ngunit sila ay mukhang determinado. Wala silang pinagsisisihan kung magagamit nila ang kanilang buhay para protektahan ang taong mahal nila. Marahil, maaaring ito na ang pinakamagandang wakas para sa kanila. Ilipat. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang mapunta ang paa ng nasa katanghaliang gulang sa lupa. Mabilis niyang na-activate ang Dragon Energy gamit ang kanyang Sun True Origin. Sa isang kisap lang ng mata, siya ay naging isang 9-clawed Dragon Warrior. Golden Crow's Wings. Kasabay nito, ang isang pares ng gininto ang pakpak ay biglang lumitaw sa likod ni Alvin pagkatapos niyang mag-transform sa isang Dragon Warrior. Ang mga pakpak ay mula sa Divine Ability, ang Golden Crow's Wings. Whoosh! Sa susunod na sandali, lumipad si Alvin sa pagitan nina Leia at Sofia sa bilis ng liwanag. Inabot niya ang kanyang mga kamay at itinulak ang dalawa. Dati, halos mamatay si Irish dahil sa kanya. Sa oras na iyon, nanumpa siya na hindi niya hahayaan ang sino man na ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya. Hindi siya papayag na may ibang babae na mamatay para sa kanya. Dahil dito, nang makita niya sina Leia at Sofia na nilayo na gamitin ang kanilang mga katawan para protektahan siya, nablangko ang kanyang isip. Wala siyang maisip kundi ang gamitin ang lahat ng kanyang mga diskarte at salakayin sila sa pinakamabilis na bilis para itulak sila palayo. Bang!
Sa sandaling itinulak ni Alvin si Leia at Sofia palayo, bago pa man siya makapag-react, naramdaman niya ang isang nakakatakot na enerhiya na dumapo sa kanyang katawan. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bukod sa nahihilo, parang lumilipad siya sa hangin. Boom! Nang marahas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa ay muli siyang nanambalik. Bagamat si Alvin ay nagbagong anyo bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior at ang kanyang katawan ay katawa-tawa na malakas, pakiramdam niya ay parang nabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw sa pagkakahiga niya sa lupa. Napalakas ng alon ng enerhiya na dumapo sa kanya. Sandali lang. Parang na-withdraw niya ang energy niya kanina. Kung hindi, base sa nakakatakot na aura na ibinubuga niya nang ilabas niya ang kanyang enerhiya, namatay na sana ako kahit na mag-transform ako bilang isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Ngunit, bakit siya nagpakita ng awa sa kritikal na sandali? Nagtataka si Alvin habang nagpupumilit siyang bumangon. Gayunpaman, natuklasan niyang hindi na siya makabangon. Masyadong malubha ang mga sugat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay napunit, at ang kanyang mga buto ay nabali. Kakailanganin ng ilang oras para pagalingin niya ang kanyang sarili. Okay ka lang ba? Dalawang boses ang sabay na tumunog. Sa sumunod na sandali, isang masarap na halimuyak ang umagos sa kanyang ilong nang lumitaw ang dalawang magagandang figure sa tabi niya. Sila ay walang iba kundi sina Leia at Sofia na sabik na tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha. Nang makita nila si Alvin na nahihirapang bumangon, sabik nilang binuhat siya. Mukhang hindi sila naabala sa mga kaliskis ng dragon na tumatakip sa kanyang balat. Napuno ng kapaitan ang kanilang mga puso nang iangat nila si Alvin. Bagamat alam nilang itinulak sila ni Alvin para sa kanilang ikabubuti, hindi sila nakaramdam ng kasiyahan. Sa halip, nakaramdam sila ng pait. Pinahintulutan si Irish na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya, ngunit wala man lang silang karapatang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanya. Buti na lang hindi alam ni Alvin ang kanilang iniisip. Kung hindi, maiimak lang siya. Matapos buhatin ng dalawang batang babae si Alvin, tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa malayo. Napansin niya ang bakas ng pangamba sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ba ako gustong patayin? Bakit ka nagpakita ng awa? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang huminga siya ng malalim at bahagyang gumaling ang kanyang mga sugat. Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nakita mo na ang lakas ko. Madali kitang patayin kung gugustuhin ko. Bilisan mo at ibigay mo ngayon ang Devil Seal tablet. Itigil mo na ang pagsubok sa pasensya ko. Umungol ang nasa katanghaliang gulang habang malamig na kumikinang ang mga mata. 1876. Gayunpaman, nakita ni Alvin sa mabangis na harapan na isinuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Parang may kinakatakutan siya. Gayunpaman, ano ang dapat niyang katakutin? Kung kailangan kong hulaan, ang tanging posibleng bagay ay ang aking kaliskis ng dragon. Hindi kaya alam niya na isa akong Dragon Warrior. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ni Alvin, makakaisip lang siya ng ganitong conclusion. Kung nakilala ng kabilang partido ang kanyang kaliskis ng dragon, dapat niyang malaman na siya ay naging isang Dragon Warrior. Upang maging mas tumpak, nag-transform siya sa isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Ayon kay Elder Hal, ang Nine-Clawed Dragon Warrior ay kasing bihira ng buhok ng Phoenix kahit nasa Devata Realm. Ang isa ay mangangailangan ng isang Nine-Clawed Divine Dragon upang ipagkaloob sa isa ang regalo ng Dragonization upang maging isang Nine-Clawed Dragon Warrior. Baka ba sa tingin niya ay mayroon akong Nine-Clawed Divine Dragon na sumusuporta sa akin? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, kahit na siya ay nadama na ito ay malayo. Kung talagang may suporta siya ng Nine-Clawed Divine Dragon, kailangan pa ba niyang pumunta sa Upper Province para iligtas si Kelly? Hihilingin sana niya sa Nine-Clawed Divine Dragon na makipag-usap sa Fire Worship Sect. Maglalakas loob ba ang Fire Worship Sect na sumuwi at hindi ibalik si Kelly sa kanya? Gayunpaman, alam ni Alvin na siya lang ang nag-iisip ng ganoon. Maaaring hindi katulad ng sa kanya ang iniisip ng ibang tao. Ito ay maliwanag na ang powerhouse na tila nanggaling sa Upper Province ay naging maingat sa kanya.
Kung hindi, hindi siya maglalagay ng ganoong kabangges na harapan. Alvin. Sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang, isang nag-aalalang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang lumabas, si Raymond iyon, kasama sina Kumi at Rong Yuan. Mabilis silang nakarating sa tabi ni na Alvin, Leah, at Sofia. Alvin, okay ka lang ba? Nang makita ang maputlang mukha ni Alvin, hindi man lang nag-abalang magtanong si Raymond tungkol sa kaliskis ng dragon na tumatakip sa kanyang balat. Kaligtasan lang ng anak ang inaalala niya sa mga sandaling ito. Pare, ayos lang ako. Umiling si Alvin dahil sa panloob na pinsala lamang ang naranasan niya, at mabilis siyang gagaling kung bibigyan siya ng ilang oras. Whoosh! Kasabay nito, isang bagzo ng hangin ang dumaan kay Alvin. Si Kumi na orihinal na nakatayo sa tabi ni Raymond ay kumilos na. Tila naging bagzo ng hangin siya habang sinusundan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang Asher Cloud Mansion ay hindi isang lugar na maaari mong kumilos ayon sa gusto mo. Ngumuso si Kumi habang gumagawa ng kanyang hakbang. Tumigil ka, Elder Ku. Bumungad kay Alvin ang takot habang gulat na sinabi niya. Hindi niya inaasahan na agad na gagawa ng hakbang si Elder Ku sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Dahil si Alvin ay nasugatan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, malinaw na malinaw sa kanya ang tungkol sa lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang cultivation base ay kailangang nasa itaas ng quintessential saint stage. Pabayaan na lang si Kumi, maging ang kanyang ama na si Raymond, ay hindi palaban sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bang! Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na putok sa kalangitan, ang katawan ni Elder Ku ay misteryosong huminto bago ito sumabog sa isang madugong ambon na bumagsak na parang ulan. Kumi! Bumalatay ang takot sa mukha ni Rong Yuan. Hindi niya inaasahan na mamamatay sa harap niya ang matagal ng kaibigan. Kuya ko! Ang ekspresyon ni Raymond ay naging malungkot din. Mula nang siya ay naging mansion master ng Asher Cloud Mansion, sina Kumi at Rong Yuan ay palagi niyang kanan at kaliwang kamay. Matapos ang lahat ng oras na ito, hindi na niya tretuhin ang dalawang matanda bilang kanyang mga subordinate. Gayunpaman, si Kumi ay pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Agad siyang nagsimulang makakita ng pula. Sa isang kisap lang ng mata, isang dakila at nakakaakot na devil chi ang lumabas sa katawan ni Raymond at nagsimulang kumalat. Bagamat hindi ito nakatutok kina Alvin, Leah, at Sofia, nahirapan silang huminga at masama ang pakiramdam. Samantala, mabilis na dumami ang devil chi. Ang aura ni Raymond ay naging mas nakakatakot habang lumilipas ang panahon. Ama, hindi. Nang matuklasan ni Alvin na nawala si Raymond sa kanyang tagiliran, bumungad sa kanya ang takot. Hindi niya akalain na matagumpay na makapaghiganti ang kanyang ama para kay Elder Ku. Masyadong malakas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit na ang iyong cultivation base ay nasa tuktok ng exemplary saint stage, ang iyong lakas ay maihahambing sa isang early quintessential saint stage devil cultivator. Hindi masama. Sa kasamaang palad, kahit na ang iyong lakas ay nasa tuktok ng quintessential saint stage, hindi ka makakapantay sa akin. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malamig na boses ng lalaking nasa edad na. Batay sa kanyang mga salita, ang kanyang cultivation base ay mas mataas pa sa tuktok ng quintessential saint stage. Kasabay nito, nagsimula siyang gumawa ng kanyang pagkilos. No. Pakiramdam ni Alvin ay parang saysabog ang kanyang ulo nang makita niyang muli na namang kumilos ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinilabutan siya. No. Katulad nito, sina Leah at Sofia ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Baka sa mga mata nila ang takot. Samantala, lumipad din si Rong Yuan upang tulungan si Raymond. Bagamat alam niyang hindi siya katapat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi siya nagdalawang isip. Wala siyang pinagsisisihan kung kaya niyang mamatay para sa kanyang Lord Mansion Master. Bang! Bang! Habang umaalingaw-ngaw ang dalawang malalakas na ingay sa hangin, sina Raymond at Rong Yuan ay pinalipad ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ng sabay-sabay na parang mga araw na ipinutok palabas. Pinalipad sila ng medyo malayo bago tuluyang napahinto si Raymond sa isang kahabag-habag na paraan.
Si Rong Yuan, sa kabilang banda, ay marahas na bumagsak sa lupa. Namutla ang mukha niya. Maliwanag na nakaranas siya ng mas malaking pinsala kumpara kay Raymond. Ito ay hindi inaasahan dahil siya ay mas mahina kaysa kay Raymond. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, maliwanag na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpakita ng awa at hindi sila pinatay tulad ng kanyang pagpatay kay Kumi. Kung hindi, kung si Raymond o si Rong Yuan, imposibleng mabuhay sila. Whoosh! Kasabay nito, narinig lamang ni Alvin ang panandaliang tunog ng pagsipol ng hangin. Sa sumunod na sandali, isang tao ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang dipo lang ang layo ng taong iyon sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sina Leia at Sofia palayo bago niya itinaas ang kanyang paa at tinapakan ang katawan ni Alvin, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Si Alvin na orihinal na nasugatan ay hindi man lang makabangon matapos siyang bumagsak sa lupa. Nang makita ito, natural na hindi makapagpigil sina Leia at Sofia. Sa kabila ng pag-alam na hindi sila magkatugma para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, gumawa pa rin sila ng kanilang mga galaw. Kayong dalawa ay parang subang na sinusubukang hamarang sa isang karo. Walang pakialam na sinabi ng nasa katanghaliang gulang habang pinalipad niya sina Leia at Sofia nang hindi gumagalaw ang isang daliri. Bang! Muling itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga paa at tinapakan ang kaliskis ng dragon sa dibdib ni Alvin. Mababa niyang tiningnan si Alvin habang malamig na sinabi ko sa iyo na huwag subukan ang aking pasensya. Natatakot ka. Si Alvin na inapakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Kasabay nito, nagsimulang bumuo ng kakaibang ngiti ang mga pumutok niyang labi na kinulayan ng dugo. Natatakot. Nang marinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga salita, nadurog ang kanyang puso. Gayunpaman, nanatiling mabangis ang kanyang ekspresyon. Ako. Natatakot. How ludicrous. Ano bang dapat kong katakutin? Nakatitig si Alvin sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang habang kumikinang ang kanyang mga mata bago siya sumagot ng nakangiti, isang Nine-Clawed Divine Dragon. Nine-Clawed Divine Dragon. Nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa tainga ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, para siyang tinamaan ng kidlat. Ito ay dahil tama ang hula ni Alvin. Sa una, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagplano na patayin si Alvin sa lalong madaling panahon upang makuha ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, nang makita niya si Alvin na naging Dragon Warrior, natuklasan niya na hindi lamang si Alvin ay isang Dragon Warrior, ngunit mayroon siyang 9 na kuko. Hindi siya kasing simple ng isang 7 o 8-clawed Dragon Warrior. Si Alvin ay isang 9-clawed Dragon Warrior. Upang maging isang Dragon Warrior, ang isa ay kailangang tumanggap ng regalo ng Dragonization mula sa isang dragon na may hindi bababa sa 7 kuko. Ang isang taong pinagkalooban ng regalo ng Dragonization ng isang 7-clawed Divine Dragon ay magiging isang 7-clawed Dragon Warrior. Katulad nito, ang isang taong pinagkalooban ng regalo ng Dragonization mula sa isang 8-clawed Divine Dragon ay magiging isang 8-clawed Dragon Warrior. Sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land, narinig lang niya ang tungkol sa 8-clawed Dragon Warriors. Ang 8-clawed Dragon Warriors ay itinuturing na maalamat na nilalang sa Dao Martial Saint Land. Gayunpaman, ngayon, nakatagpo siya ng 9-clawed Dragon Warrior. Kadalasan, ang isang 9-clawed Dragon Warrior ay isang taong pinagkalooban ng regalo ng Dragonization ng isang 9-clawed Divine Dragon. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang mga ganoong bagay sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Hindi bababasa, walang 9-clawed Dragon Warriors na lumitaw sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land sa pagkakaalam niya, lalo pa ang isang 9-clawed Divine Dragon. Ang Dragon Warrior ay karaniwang may malapit na relasyon sa miyembro ng Dragon Clan na nagbigay ng regalo sa kanya ng Dragonization. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na ipagsapalaran na masaktan ang 9-clawed Divine Dragon kapag nalaman nito ang tungkol sa usapin ngayon. Labis siyang natakot kaya nagpakita siya ng awa kanina at iniligtas ang buhay ni Alvin. Kung hindi siya nagpakita ng anumang awa, magiging mahirap para kay Alvin na makatakas sa kamatayan kahit pagkatapos niyang mag-transform bilang isang 9-clawed Dragon Warrior. Matalino ka.
Nang marinig ni Alvin na binanggit ang Nine-Clawed Divine Dragon, iba't ibang ekspresyon ang lumipas sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa huli, hindi niya ito itinanggi. Sa halip, pinuri niya si Alvin. Gayunpaman, totoo pa rin ang aking mga salita. Inaamin kong hindi ako nangangahas na patayin ka at ang mga malapit sa iyo dahil sa takot sa Nine-Clawed Divine Dragon na umalalay sa iyo. Gayunpaman, magiging madali para sa akin na patayin ang iba. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kung hindi mo gustong makita ang Azure Cloud Mansion na maging isang ilog ng dugo, mas mabuting ibigay mo sa akin ang Devil Seal Tablet. You dare. Nang marinig ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na umamin na natatakot siya sa Nine-Clawed Divine Dragon na umalalay sa kanya, naisip niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Hindi niya akalain na banta siya ng medyo may edad na. Gawing ilog ng dugo ang Azure Cloud Mansion. Huwag pagdudahan ang aking determinasyon. Ako ay isang tao sa aking mga salita. Malamig na sabi ng medyo may edad na. Ang kanyang mga naka-cross eyes ay kumikinang ng masama. Hanggat hindi niya papatayin ang Nine-Clawed Dragon Warrior at ang mga malapit sa kanya, ang mayabang na Nine-Clawed Divine Dragon ay hindi maghihiganti sa kanya para sa pag-agaw ng Super Saint Weapon palayo kay Alvin. Nakaharap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na parang isang hayop na may malamig na dugo, bagaman ayaw ni Alvin, masunurin lamang niyang ibigay ang Devil Seal Tablet. Ito dahil hindi niya gustong isangkot ang Azure Cloud Mansion. Matapos makuha ang Devil Seal Tablet, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-click sa kanyang dila at ngumiti. How knave! I daren't kill you and those close to you due to my fear of Nine-Clawed Divine Dragon ay hindi nangangahulugan na hindi ako manggahas na patayin ang mga hindi malapit sa iyo. Ang mga salitang iyon kanina ay sinabi lang para sumuko ka. Naniwala ka talaga sa akin. Nagalit ka sa akin, at maalis lang ito ng sariwang dugo. Sa sandaling matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, umalis siya dala ang Devil Seal Tablet habang lumalabas sa kanyang katawan ang hangarin na pumatay. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Alvin kaya halos lumuwa ang kanyang mga mata sa mga saksakan nito. Hindi niya inaasahan na babalik ang nasa katanghaliang lalaki sa kanyang mga sinabi pagkatapos makuha ang Devil Seal Tablet. Agad niyang naramdaman ang apoy ng galit sa kanyang puso ay nasa bingit ng sesabog. Sa buhay na ito, kung ako, si Alvin, ay hindi ka papatayin, hindi ako tao. Namula ang mga mata ni Alvin nang tumaas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang katawan. Napakatagal na panahon na mula nang makaramdam siya ng matinding galit. Napakatagal na panahon na mula noong naramdaman niyang sabik na sabik siyang pumatay ng tao. 1877. Sa Dao Martial Saintland, ang Dragon Warriors ay palaging isang pambihirang pag-iral. Ito ay dahil ang bawat Dragon Warrior ay magkakaroon ng suporta ng isang Divine Dragon na may 7 kuko o higit pa sa likod nila. Ang bawat Divine Dragon na may 7 kuko o higit pa ay maaari lamang magbigay ng regalo ng Dragonization isang beses sa buong buhay nito. Dahil dito, ang bawat Dragon Warrior ay karaniwang may suporta ng Divine Dragon na nagbigay ng regalo ng Dragonization sa kanya. Ang isang 7-Clawed Dragon Warrior ay magkakaroon ng 7-Clawed Divine Dragon na sumusuporta sa kanya. Ang isang 8-Clawed Dragon Warrior ay magkakaroon ng 8-Clawed Divine Dragon na sumusuporta sa kanya. Ang isang 9-Clawed Dragon Warrior ay magkakaroon ng 9-Clawed Divine Dragon na sumusuporta sa kanya. Sa mahabang kasaysayan ng Dao Martial Saintland, mayroong maraming 7-Clawed Dragon Warriors na lumitaw, kabilang ang ilang 8-Clawed Dragon Warriors. Minsan, may nakapatay ng 7-Clawed Dragon Warrior. Sa huli, ang taong iyon ay pinatay ng 7-Clawed Divine Dragon. Minsan, may nakapatay ng malapit na kamag-anak ng isang 8-Clawed Dragon Warrior. Dahil dito, ang taong iyon ay pinatay ng isang 8-Clawed Divine Dragon. May nagwasak din sa buong sekta na kinabibilangan ng isang 8-Clawed Dragon Warrior maliban sa 8-Clawed Dragon Warrior, ang kanyang pamilya, at malalapit na kaibigan. Gayunpaman, ang 8-Clawed Divine Dragon ay hindi naghiganti sa tao nang malaman nito ang tungkol dito. May nangagaw din ng Super Saint Weapon mula sa isang Dragon Warrior, at hindi naghiganti ang Divine Dragon sa ngalan ng Dragon Warrior na iyon.
Ang mga pangyayaring ito na nangyari sa nakaraan ay mga patunay na ang proteksyon mula sa mga Divine Dragon na may 7 kuko higit pa ay limitado. Dahil dito, ang powerhouse mula sa Upper Province na pumunta sa Azure Cloud Mansion na may intensyong agawin ang Devil Seal Tablet ay nagpakita ng awa at hindi pinatay si Alvin pagkatapos niyang mag-transform bilang Dragon Warrior. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Zoro, na lumipad palayo at handang patayin ang mga tao sa Azure Cloud Mansion pagkatapos na agawin ang Devil Seal Tablet ay bumulong sa kanyang sarili na may malungkot na ekspresyon, "Damn it. Bakit kailangang ang taong iyon ay isang 9-clawed Dragon Warrior? Kung siya ay isang 7-clawed Dragon Warrior, hindi ko pa rin siya matatakot sa mga 7-clawed Dragon Warrior, hindi ko pa rin siya matatakot kay Exizok. Mga Divine Dragon sa Upper Province pa rin." Batay sa kanyang mga salita, matapang siyang pumatay ng isang 7-clawed Dragon Warrior at hindi man lang natatakot sa isang 7-clawed Divine Dragon. Sa kasalukuyan, walang 8-clawed Divine Dragon sa Dao Martial Saintland, kaya saan nanggaling ang 9-clawed Divine Dragon na ito? Mukhang ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin na mag-transform bilang isang 9-clawed Dragon Warrior ay dahil sa pagkakamit niya ng regalo ng Dragonization na naiwan ng isang 9-clawed Divine Dragon na matagal na ang nakalipas, matagal nang nabuhay ang 9-clawed Divinec Dragon. Devata Realm at dapat ay napakalakas. Hindi sigurado si Zoro kung ang 9-clawed Divine Dragon ay nagbigay pansin kay Alvin o hindi kaya hindi siya nang ahas na makipagsapalaran at kumilos ng walang ingat. Kung mali siya, mamamatay siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang 9-clawed Divine Dragon ay makakapagbigay lamang ng Dragonization sa isang tao isang beses sa buong buhay niya. Imposible na ang 9-clawed Divine Dragon ay walang mataas na pagtingin kay Alvin. Dahil dito, hindi siya nang ahas na patayin si Alvin at ang mga malapit sa kanya. Natural, nakaramdam siya ng matinding kirot dahil dito. Ha! Biglang lumitaw sa paningin ni Zoro ang isang grupo ng mga Black Armored Guard, dahilan upang agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa sandaling makita ni Zoro ang grupo ng mga nagpapatrulyang Black Armored Guard, napansin din nila siya. Pinalibutan nila siya at tinanong, "Sino ka?" Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nila na habang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa malapit ay itinaas ang kanyang kamay at pinagkamao ang kanyang kamay, tila bumibigat ang hangin sa kanilang paligid. Diniinan sila nito hanggang sa nahirapan silang gumalaw. Boom! 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 Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang isa-isang sumabog ang Black Armored Guards, na nag-iwan ng madugong ulan. Matapos patayin ang grupo ng Black Armored Guards, nabawasan ang kirot sa puso ni Zoro. Pinaikit ni Zoro ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama habang bumubulong, "Ito ay simula pa lamang. Tumigil ka." Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Sa nangyari, si Raymond ang sumusunod kay Zoro para pigilan siya. "Kung hindi dahil sa katotohanan na ikaw ang ama ni Alvin, pinatay na kita." Ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Sok-sok. Isa lang siyang leader ng parang third-rate na puwersa, at talagang naglakas loob kang gumawa ng napakaraming ingay sa harap ko, Zoro. Malamig na sumulyap si Zoro kay Raymond at kaswal na itinulak ang isang kamay nito palabas. Sabay-sabay, nag-vibrate ang hangin at isang malawak at hindi nakikitang enerhiya ang lumabas, na nagpalipad muli kay Raymond. Kahit ang isang kasing lakas ni Raymond ay halos hindi makatiis ng suntok mula sa kanya. Firmf! Kasabay nito, na parang may naramdaman si Zoro, nanlamig ang kanyang mga mata habang tinutulak ang likod ng kanyang kamay. Habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na putok, nang inag ang hangin. Isang kahabag-habag na figure ang biglang lumipad pabalik. Isa itong lalaking nakaitim. Dahil sa dahilan kung bakit siya nakasuot ng ganap na itim mula ulo hanggang paa, hindi makita ng isa ang kanyang hitsura. Barf! Habang pinapalipad siya, samukha siya ng isang subo ng dugo. Heimdall! Bumangon ng takot kay Raymond na pinadala sa malayo nang makita niya ito. Ang taong sinubukang atakehin si Zoro ay walang iba kundi si Heimdall. Si Heimdall ay isang misteryoso at mailap na tao sa Azure Cloud Mansion. Mas misteryoso pa siya kaysa kay Raymond ang Mansion Master. Gayunpaman, alam ng bawat miyembro ng Azure Cloud Mansion na si Heimdall ay parang anino ng kanilang Mansion Master.
Higit sa lahat, mahusay siya sa mga sneak attack na katulad ng isang multo. Bagamat ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa kay Raymond, si Raymond ay maaaring hindi makapatay ng isang tao ng kasing dali ng kanyang makakaya dahil sa kanyang pagiging palihim. Gayunpaman, ngayon, kahit na siya ay hindi nakuha ang kanyang marka. Batay dito, masasabi ng isang tao na ang lakas ni Zoro ay higit na nakahihigit kaysa kay Heimdall. Sa palihim na pag-atake ni Heimdall, kahit na isang ordinaryong early quintessential Saint Stage powerhouse ay mabigla at mapapatay. Gayunpaman, ang taong ito na tinatawag na Zoro ay talagang na-detect siya noong siya ay lilipat na. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng quintessential Saint Stage ay maaaring hindi magawa ito. May bakas ng pangamba sa mga mata ni Raymond nang tumingin ulit siya kay Zoro. Malamang na ang kanyang cultivation base ay nasa itaas ng quintessential Saint Stage. Panginoong Zoro. Nanlamig ang mga mata ni Zoro habang papatayin na sana niya si Heimdall nang may boses na umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Isang sinaunang figure ang lumitaw, na sinamahan ng boses na iyon. Sa isang sulyap lang, masasabi na ni Zoro na isa ito sa mga watcher sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Siya ay isang Divine Saint Stage Martial Cultivator na ipinadala ng isang first-rate na puwersa mula sa upper province. Oo. Nakaharap sa watcher na ito, si Zoro ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, sa mas malapit na pagsisiyasat, ang isa ay maaaring makakita ng isang pahiwatig ng pangangatirin. Malinaw na wala siyang mataas na pagtingin sa ibang tao. Ang watcher ay isang matandang lalaki. Malinaw na nakaramdam siya ng awkward nang kaharap si Zoro. Paanong hindi siya makakaramdam ng awkward? Hindi lang mas malakas si Zoro sa kanya, ngunit kahit ang kanyang background ay hindi niya maihahambing. Bagamat ang puwersang pinanggalingan ng Watcher ay isang first-rate na puwersa sa Upper Province, isa lamang siyang ordinaryong elder. Kung hindi siya naipadala sa kakilakilabot na Lower Province. Gayunpaman, si Zoro ay mula sa isa sa 3 dakilang sekta, ang Black Kshetra Sect. Hindi lang iyon, ngunit mayroon siyang mataas na posisyon sa Black Kshetra Sect. Kahit na ang pinuno ng Upper Province's first-rate na puwersa sa likod niya ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang, lalo pa ang isang tulad niya. Lord Zoro, ang mga alituntunin na nagbabawal sa mga powerhouse na nasa itaas ng quintessential Saint Stage na pumunta sa Lower Province at walang pinipiling pagpatay ay pinagkasunduan ng 3 malalaking sekta, kasama na ang iyong sekta. Okay lang ba sa iyo na pumatay ng kakaunting tao hanggat maaari? Kung hindi, mahihirapan akong magbigay ng paliwanag sa aking mga superior kung ang balitang ito ay kumalat kay Zoro. Firms. Nang marinig ang mga salita ng tagamasid, si Zoro ay sumingot ng malamig sa pang-aalipusta. Kung sinisisi ka ng isang tao sa iyong pagpapabiye sa iyong tungkulin dahil sa pangyayaring ito, maaari mo siyang hilingin palagi na pumunta sa Black Kshetra Sect upang hanapin ako, Zoro, para sa paliwanag. Pumunta sa Black Kshetra Sect para hanapin siya para sa paliwanag. Ngumiti ng pilit ang Watcher. Malamang na ang leader mula sa first-rate na puwersa na kanyang pinanggalingan ay hindi maglalakas loob na pumunta sa Black Kshetra Sect upang hanapin si Zoro para humingi ng paliwanag. Isantibi ang katotohanan na si Zoro ay isang elder sa Black Kshetra Sect, ang kanyang ama ay isa sa 4 na dakilang Karmapa sa Black Kshetra Sect. Sa Black Kshetra Sect, kapag nagsanib puwersa ang 4 na dakilang Karmapas, maaari pa nilang talunin ang sect leader. Batay doon, makikita kung gaano sila kalakas at kung gaano kataas ang kanilang mga posisyon. Sinulyapan ni Zoro ang Watcher ng masama bago niya ibinalik ang tingin kay Heimdall. Malamig siyang ngumiti. Dapat hindi ka nauugnay kay Alvin. Kung ganoon, ipapadala kita sa impyerno. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, bumalatay ang takot sa mukha ni Raymond. Ang ekspresyon ng mukha na nakatago sa ilalim ng itim na tela ay naging mabangis. Bakit pupunta ang isang makapangyarihang Black Kshetra Sect sa Lower Province para ipagmalaki ang kanyang lakas? Sa sandaling si Zoro ay lalabas na, isang walang malasakit na boses ang tumunog. Tila ang boses ay nagmula sa bawat direksyon. Sa pinakakaunti, ganoon ang tunog sa lahat ng naruroon sa eksena maliban kay Zoro.
Gayunpaman, nang marinig ang boses na iyon, agad na inilipat ni Zoro ang kanyang atensyon sa Hilaga habang sinabi niya sa malalim na boses, "Sino ka?" Si Raymond ay orihinal na nag-aalala tungkol kay Heimdall at may matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, agad na nagningning ang kanyang mga mata nang marinig ang boses na iyon. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay sinanay din sa parehong direksyon bilang Zoro. Nang marinig ang boses na ito, bagamat hindi makita ang mukha ni Heimdall, makikita ng isang tao na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan saglit. Habang ibinaling din ng Watcher ang kanyang atensyon sa Hilaga, isang figure ang lumabas mula sa likod ng mga ulap sa paraang hindi nagmamadali o mabagal. Ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang kulay abong damit. Habang siya ay nakahover sa langit, siya ay mukhang isang mahusay na pantas. Ang matandang propeta. Nang makita ni Zoro ang matanda, agad na nagningning ang mga mata nito. Sa sandaling ito, lumakas ang tibok ng kanyang puso at bumibilis ang kanyang paghinga. Ang matandang propeta ang kasalukuyang kahalili ng ikalawang absolute ng Seven Absolute Sect, ang progeny ng propeta. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay isang peste at isang tinak sa tagiliran ng tatlong malalaking sekta, kabilang ang Black Kshetra Sect. Kung patayin ang matandang propeta at ibalik ang kanyang ulo, tataas ang pagkakataon kung maging susunod na leader ng sekta. Ang puso ni Zoro ay patuloy na tumibok ng mabilis. Matandang propeta, hindi ako makapaniwala na tinutokso ka rin ng Devil Seal Tablet. Sa kasamaang palad, ang Devil Seal Tablet ay nahulog na sa aking mga kamay. Ikaw naman, dahil nandito ka, hindi mo na kailangan pang umalis. Pwede ka na lang bumalik. Nawala kaagad si Zoro nang matapos siyang magsalita. Sa pinakakaunti, sa mga taong naruroon sa eksena, maging si Raymond o si Heimdall, pareho silang halos hindi makita ang kanyang mga galaw. Maging ang Watcher na ang cultivation base ay nasa quintessential Saint stage ay halos hindi rin mahuli ang mga galaw ni Zoro. 1878. Well, kailangan nating tingnan kung may kakayahan kang patuloyin ako. Ang kanyang mga salita ay naging mahina nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Habang nagsasalita ang matandang propeta, tumalikod na siya para umalis, palayo ng palayo. Tungkol naman kay Zoro, dahil desperado siyang patayin ang matandang propeta, natural, hinabol niya ang matandang propeta nang makita niyang umalis ito. Sa sandaling ito, nakalimutan na niya ang tungkol kay Heimdall at sa Azure Cloud Mansion. Ang matandang propeta at Zoro ay nawala sa manipis na hangin sa isang kisap lang ng mata. Sabay-sabay, tanging sina Raymond, Heimdall, at ang tagamasid ang naiwan sa eksena. Lord Mansion Master, anong nangyayari? Bakit pumunta si Lord Zoro sa Azure Cloud Mansion mo para pumatay ng tao? Tiningnan ng Watcher si Raymond na may naguguluhang ekspresyon. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil sa isang ulat na ginawa ng isang tao tungkol sa isang powerhouse mula sa Upper Province na lumabag sa mga patakaran sa Azure Cloud Mansion. Sinenyasan siya nitong sumugod kaagad dito. Sa huli pa rin siya. Maraming tao ang namatay sa mga kamay ng powerhouse na iyon mula sa Upper Province. Noong una, hindi niya alam kung sino ang powerhouse mula sa Upper Province. Nang makarating siya sa Azure Cloud Mansion ay natuklasan niya na ang powerhouse ay si Elder Zoro mula sa Black Kshetra Sect. Kung alam niya noon pa na ang powerhouse ay si Zoro, hindi sana siya darating. Nandito siya para sa Devil Seal Tablet, sagot ni Raymond sa malungkot na boses. Ang Devil Seal Tablet. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, sinabi ng Watcher, hindi ba nawala ang Devil Seal Tablet ilang taon na ang nakalipas? Sinasabing ang Devil Seal Tablet ay nasa isang binata na tinatawag na Alvin. Mula noon, nawala ang binata kasama ang Devil Seal Tablet. Elder Lanten, bihira kang umalis sa iyong istasyon. Marahil, maaaring hindi mo narinig na si Alvin na nagtataglay ng Devil Seal Tablet ay talagang anak ko. Ngayon, pumunta si Zoro sa aking Azure Cloud Mansion at pinatay si Elder ko bago inagaw ang Devil Seal Tablet mula sa aking anak. Ang mga mata ni Raymond ay kumikinang na may layuning pumatay nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Anak mo si Alvin, Mansion Master Darfield. Nagulat ang Watcher. Elder Lanten, base sa pakikipag-usap mo kay Zoro, miyembro siya ng isa sa tatlong dakilang sekta sa Upper Province, ang Black Kshetra Sect.
Nakikita ko na tila natatakot ka sa kanya ng kaunti, tanong ni Raymond. Kanina, narinig ni Raymond na si Zoro ay miyembro ng Black Kshetra Sect. Ang Black Kshetra Sect ay isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Ang 3 dakilang sekta ng Upper Province ay ang Fire Worship Sect, ang Heaven Divination Sect, at ang Black Kshetra Sect. Sila ay nakalista sa walang partikular na pagkakasunod-sunod. Hindi bababa sa alam ito ni Raymond. Si Lord Zoro ay isang elder sa Black Kshetra Sect at isang Saint Celestial Stage powerhouse. Maliban dito, ang kanyang ama ay isa rin sa 4 na Karmapa sa Black Kshetra Sect na kilala bilang Golden Lion King. Nang maabot ng tagamasid ang dulo ng kanyang pangungusap, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa Black Kshetra Sect, sino man sa 4 na dakilang Karmapas ay hindi mababa sa sect leader ng Black Kshetra Sect. Kung gusto ng 4 na dakilang Karmapa, maaari pa nilang tanggalin ang titulo ng sect leader at pumili ng bagong sect leader. Naging malungkot ang ekspresyon ni Raymond. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kaimportanteng background si Zoro. Hindi lamang siya ay isang elder ng Black Kshetra Sect, ngunit siya rin ay anak ng Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Kshetra Sect. Kung tungkol sa katotohanan na si Zoro ay isang powerhouse ng Saint Celestial Stage, hindi man lang nagulat si Raymond. Ito ay dahil masasabi niyang kahit na ang isang powerhouse sa Quintessential Saint Stage ay hindi maihahambing sa kanya. Kung ganoon nga ang kaso, isa na lang ang posibilidad na natitira. Ang cultivation base ni Zoro ay mas mataas kaysa sa Quintessential Saint Stage. Sa Dao Martial Saint Land, may isa pang yugto pagkatapos ng Quintessential Saint Stage. Ang yugtong iyon ay ang Saint Celestial Stage. Ang Saint Celestial Stage ay nahahati pa sa 9 na menor de edad na yugto. Sila ay sama-samang tinukoy bilang ang Saint Celestial 9 forms. Kapag ang isa ay nalinang sa huling anyo, ang Celestial Ascension form, ang isa ay makakagamit na sa Heaven and Earth energy para ipatawag ang Celestial Ascension Calamity. Kapag ang isa ay matagumpay na nalampasan ang Celestial Ascension Calamity, ang isa ay maaaring sumailalim sa Transcendence at umakyat sa Devata Realm at maging isang tunay na Celestial Being. Ama. Alvin na medyo naka-recover ay pumunta dito sa tulong ni Leia at Sofia. Sa kasalukuyan, bumalik na siya sa kanyang anyo bilang tao. Ama, ilang miyembro ng ating Azure Cloud Mansion ang napatay ng lalaking iyon? Malungkot na tanong ni Alvin nang makarating siya sa gilid ni Raymond. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay. 10 tao. Napabuntong hininga si Raymond. 10. Natigilan si Alvin. Hindi siya makapaniwala. 10 lang. Ama, anong nangyari? Tanong muli ni Alvin. Hindi niya akalain na mabuting tao ang nasa katanghaliang gulang. Kung hindi dahil sa katotohanang nakita niya itong nagbagong anyo bilang isang 9-clawed Dragon Warrior at natakot sa galit ng 9-clawed Divine Dragon, pinatay na sana siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kasama ng lahat ng nasa Azure Cloud Mansion. Dahil dito, naramdaman ni Alvin na may nangyari sa taong iyon na pumatay ng kakaunting tao. Dumating ang isa pang powerhouse mula sa Upper Province at tinuya siya nang makita siya. Nang tumalikod na umalis ang isa pang powerhouse mula sa Upper Province, hinabol niya kaagad. Bagamat alam ni Raymond na iyon ang matandang propeta, nagkunwari siyang hindi niya kilala kung sino iyon. Bago siya tumanggap ng pahintulot mula sa matandang propeta, hindi niya ipahahayag na kilala niya siya. Isa pang powerhouse mula sa Upper Province. Nang marinig ito, natigilan si Alvin. Agad siyang lumingon sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sulyap, natuklasan niyang isang matandang lalaki lamang ang naiwan sa eksena bukod sa kanyang ama. Si Heimdall ay tahimik na umalis kanina. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig na umalis na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dumukot sa kanyang Devil Seal tablet, nakahinga ng maluwag si Alvin. Isantibi ang lahat, ang katotohanang umalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nangangahulugan na lahat ng nasa Azure Cloud Mansion ay nakatakas sa kalamidad na ito. Kung tungkol sa paghihiganti, wala pa rin siyang kakayahan sa ngayon. Sa kabila ng galit sa kanyang puso, sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay may baon lang niya ito sa ngayon. Mansion Master Duan, anak mo ba ito? Tinanong ng Watcher si Raymond habang inilipat niya ang kanyang atensyon kay Alvin.
Tumango si Raymond bago nagpakilala kay Alvin. Alvin, isa ito sa mga tagamasid sa lower province ng Dao Marshal St. Lan, Elder Lantan. Tagamasid. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na isa sa mga watchers ng lower province ng Dao Marshal St. Lan ang lalabas dito. Elder Lantan, binati ni Alvin ang watcher bilang paggalang. Masyado kang maswerte, maliit na tao. Kung iisipin na nakuha mo ang iyong mga kamay sa isang super saint weapon tulad ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, dahil ang Devil Seal Tablet ay isang super saint weapon sa 10 Great Saint Weapons rankang, maaaring hindi ito ang pinakamahusay para sa iyo na magkaroon nito sa iyong pag-aari. Ngayong wala na ito sa iyong pag-aari, hindi na kailangan ng isang bagay na tulad mo na magtago ng mabuti at tulad mo. Pangyayari. Ang mga salita ng Watcher ay katanggap-tanggap pa rin sa simula. Gayunpaman, habang patuloy siyang nagsasalita, si Alvin ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi naman isang masamang bagay na wala na sa kanya ang Devil Seal Tablet. Naturally, bagamat ganito ang naramdaman ni Alvin, hindi nito nabawasan ang pagkamuhi niya sa lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Hindi lang siya paulit-ulit na tinapakan at pinahiya, ngunit pinatay pa niya si Elder Ko at 10 disipulo mula sa Asher Cloud Mansion. Sa huli ay maghihiganti siya sa kanya. Alam na alam niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Mansion Master Duan, dahil wala ng problema, aalis na ako. Ang tagamasid ay nagpaalam kay Raymond bago siya umalis. Sa sandaling iyon, tanging sina Raymond, Alvin, Leah, at Sofia lamang ang nanatili sa eksena. Para naman kay Rong Yuan, pumunta na siya para pakalmayan ang mga disipulo ng Asher Cloud Mansion na naapektuhan ng kaguluhan. Binasag muna ni Raymond ang katahimikan at sinabing, ang lalaking iyon ay tinatawag na Zoro. Siya ay isang elder mula sa isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province, ang Black Kshetra Sect. Ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa Quintessential Saint Stage. Siya ay isang powerhouse na nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Nang magsalita si Raymond tungkol kay Zoro, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpatay. Ang galit na naramdaman niya ay hindi mas mababa sa naramdaman ni Alvin. Isang miyembro ng isa sa 3 dakilang sekta. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Hindi niya inaasahan na bago pa niya mailigtas si Kelly mula sa masamang pagkakahawak ng Fire Worship Sect, nagkaroon na siya ng away sa isa pang sekta, ang Black Kshetra Sect. Para sa Saint Celestial Stage, pamilyar dito si Alvin. Noong nasa quasi third-rate na puwersa siya, ang Mystical Sky Mansion, marami na siyang nabasang libro sa library sa main mansion ng Mystical Sky Mansion. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga libro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga yugto ng cultivation base sa Dao Marshal St. Land. Ang Saint Celestial Stage ay kasama dito. Ang Saint Celestial Stage ay ang cultivation base pagkatapos ng Quintessential Saint Stage sa Dao Marshal St. Land. Ito rin ang huling cultivation base sa Dao Marshal St. Land. Kapag ang isa ay nalinang sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage, ang Celestial Ascension Form, ang isa ay kailangang sumailalim sa Celestial Ascension Calamity. Kung ang isang tao ay nagtagumpay sa kapahamakan, ang isa ay maaaring sumailalim sa Transcendence at umangat sa Devata Realm. Ang kanyang Panginoon na hindi pa niya nakita noon, si Sword Saint Berting, ay nilinang sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage at matagumpay na nalampasan ang kalamidad. Sa huli, siya ay bumangon sa Devata Realm. The Saint Celestial Stage. I wonder kung anong anyo na nilinang ni Zoro. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. At the same time, na-pressure siya. Sa nangyari, si Zoro na pumatay kay Elder Ko at 10 disipulo ng Asher Cloud Mansion ay talagang isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Siya ay isang tao na wala siyang ibang pagpipilian kundi tingnan sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi nasaraan ng loob si Alvin dahil dito. Paano kung nasa Saint Celestial Stage siya? Sa kalaunan, pupunta siya sa Black Kshetra Sect at papatayin si Zoro para maghiganti para kay Elder Ko at sa 10 disipulo ng Asher Cloud Mansion. Dahil sa Devil Seal Tablet kaya lumitaw si Zoro sa Asher Cloud Mansion. Ang Devil Seal Tablet ay pag-aari niya.
Para sa kadahilanang ito, kung si Elder Kuman o ang pagkamatay ng 10 disipulo, nadama ni Alvin na kasalanan niya ito at pinasan niya ang pasanin ng paghihiganti. Marahil, ang pasanin na ito ay mapapawi isang araw pagkatapos niyang patayin si Zoro para ipaghiganti si Elder Ku at ang 10 disipulo mula sa Azure Cloud Mansion. Napakalaking kaguluhan ang naganap sa Azure Cloud Mansion. Natural lang na kumalat ang balita tungkol dito. Sa totoo lang, walang gaanong ginawa ang Azure Cloud Mansion para itago ang bagay na iyon. Naging tapat sila sa nangyari. Ang iyong Mansion Master na si Alvin ng Azure Cloud Mansion ay ang maswerteng taong nakakuha ng Devil Seal Tablet. Matapos mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay agad na pinuntirya ng isang powerhouse mula sa Upper Province. Ang Devil Seal Tablet na iyon ay inagaw din ng powerhouse na iyon mula sa Upper Province. Ang powerhouse mula sa Upper Province na umagaw sa Devil Seal Tablet ay isang elder mula sa Black Kshetre Sect, isa sa 3 dakilang sekta sa Upper Province. Matapos kumalat ang balita, ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa lahat ng dako. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.